Inamin nitong si Kai Balungay na masaya siya doon sa posibilidad na malipat dito sa San Miguel Beer sa susunod na conference. Isa yan dito sa mga nakikita natin na pwedeng mangyari. Lalo na itong San Miguel Beer men, kahanap daw ng mga additional na mga forwards at centers para dito sa kanilang lineup. Baka kasi matuloy na yung matagal nang inaabangan na Motaw Tua for Kai Balungay trade. Kaya nga kung sakasakali, hindi na ako magtataka kung ito'y talagang mangyari. Dahil ito si Kai Balungay, matagal na yan sabihin nating minamataan ng SMC. Kaya nga kung siya ay makuha dito sa next conference sa Commissioner's Cup, hindi na ako magugulat. Sa totoo lang, ito si Balungay pati yung MVP group pinaabangan din to at hindi na tayo magtataka kung magkaroon ng tinatawag na bidding war itong San Miguel at itong TNT para sa serbisyo nitong si Kai Balungay. Ngayon kasi alam natin ito si Balungay pwede rin niyang itandem dito kay Calvin Oftana para maging mas matindi yung front court ng TNT tropa. At iyan ngayon yung talagang tinitignan nating lahat na pwedeng maganap. Kung ikaw naman itong San Miguel Beer, syempre gusto mo na mauna na sa pagkuha dito kay Balungay. At para yan ay mangyari, kinakailangan as soon as possible magkaroon na ng negosasyon dito sa Phoenix Fuel Masters. Of course, alam natin na itong San Miguel ay hindi naman talaga yung tinatawag na team na basta-basta na lamang gagawa ng mga major movements. Lalo na at maganda nilalaro ng koponan. Pero after this conference, talagang magkakaroon ng trade itong Beermen dahil gusto nila na mapanatili yung lakas ng kanilang lineup. At kung kinakailangan nga na gumawa sila ng trade, pagkatapos nito at ang bitawan nila si Motaw Tua, sa tingin ko gagawin pa rin yan ng San Miguel. Lalo na kung ang kapalit nga ay itong si Kai Balungay na inaabangan na rin ng coaching staff. Dahil syempre yung potential ni Kai Balungay ay isa dito sa pinakamataas sa liga at talagang sabihin natin magpapalakas panalo sa Beermen. Samantala naman itong Blackwater Bossing, inamin ni Christian David na dismayado siya dito sa nangyari nilang kampanya sa Philippine Cup. Sigurado sinabi ni David na pipilitin na mag-improve sa Commissioner's Cup pero sa totoo lang sabi nga ng mga insiders pagod na raw yung mga players ng Blackwater doon sa mga sunod-sunod nilang talo. Dahil lalo na yan, yung mga talo pa nila ay puro tambak. Sigurado ako yung mga players ng Terra Firma ganyan din ang nararamdaman. Kaya nga hindi na nakapagtataka na maraming mga players daw ng Blackwater ang gusto na umalis dito. Sa ngayon kasi, itong Blackwater alam natin na usually tinitrade nila yung mga top players nila dito sa TNT tropang 5G. Kaya kung gawin nila yan ulit, hindi lang sa TNT kung hindi sa Meralco o NLEX, wala nang magugulat dyan. Ang kinakailangan na lang talaga siguro mangyari dito, isa pang itanong, ay kung magpapalit pa ng coach itong Blackwater Bossing. Dahil marami nagsasabi na baka si Jeffrey Carriazo ay hindi akma yung estilo niya dito sa Blackwater. Pero sabi naman ng iba, kahit sinong coach ang ilagay mo dyan, kung hindi magbabago na patakaran yung management na pinamimigay yung mga top players nila, ay baliwala rin. Sabi nga nila, kahit si Team Cone ang ilagay mo dyan sa Blackwater, paano mananalo yan kung ipamimigay talaga yung mga top players nila. Kaya nga isa yan doon sa mga nagiging problema ngayon dito ng Blackwater Bossing. Pero kung gagawin ng paraan niyan para i-maintain yung mga players nila, at least makakaabot yan ng playoffs. Kaya nga isa to dun sa mga susubaybayan mabuti ng mga fans ng PBA kapag nagkaroon talaga ng improvement itong Blackwater Bossing. Yan ay kung mangyayari dito sa next conference. Dahil alam natin magiging isa doon sa kaabang-abang ng mga developments ay yung pag-changes dito sa Blackwater, lalo na ni-report ng Spin na meron daw mga players ng Blackwater na gusto na talagang umalis dun sa team dahil hindi na raw masaya doon sa nangyayari dito sa kanilang koponan.